Pakisabi sa katabi, the battle belongs to the Lord. Battle, even the victory, belongs to the Lord. Every day, aldaw kakabsat, we face battles in life. May mga malalaki, may maliliit, may mga katamtaman lang. Hindi battle ang abuti. Ang battle ang abuti. Battle. Kung na kami na doon talaga nga, pronounce mo the battle. The battle belongs to the Lord. Kat every day, adadagiti gubat, itibiyag tayo. You know, your mind is a battlefield. Tatay lang ka, nagubatan, makigimo nga, katawulusan. Agtudtudamat, meron na agad gubat, itipan, panunod tayo. Ang problema sa iba, they are unaware that they are already under attack. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka under attack na. Baka isang buwan na siyang under attack. Hindi siya aware that he is already under the attack of the evil one. You know, nabubuhay po tayo sa dalawang katotohanan. Physical and spiritual. Nakikita at hindi nakikita. Pero hindi porket hindi mo nakikita ay hindi na totoo. Most of the time, yung mga attacks ni Satan sa atin, especially kung seryoso kang Kristiyano. Alam mo ba no, seryoso kang Kristiyano, no, hindi rin naman masyado. No, seryoso kang Kristiyano ay mayroong mga attacks. Most of the time, it is spiritually influenced. The influence siya, tika buzor. Hindi mo nakikita, pero totoong totoo. And it takes the wisdom, the discernment that comes from the Lord in order to see. Masapol tayo nga tisirib, kin discernment nga nagkapo kini Apo Diyos, tapno makita tayo. Maybe today, even just today, your finances is under attack, your relationship is under attack, your family, your marriage, your children, even your health may be under attack. But you know what? Ultimately, what Satan wants from you is to destroy your faith, destroy your testimony, destroy your calling, destroy your passion, destroy your confidence, destroy your dreams. Kat no saan mo makita nga kasjay gayang titiknik ni Satanas, aramatan na ti finances, aramatan na ti family, even friends, aramatan na ti health mo, tapno kastagat maperdi di faith mo, no mo makita dayta, dakkel iti damage na. But I'm praying that everyone will be able to see. Pakisabi sa katabi mo, makita mo kuma. Makita tayo kuma, jay spiritual battle in every problem, in every circumstance, in every situation nga adda tayo. Gapapapa kayo nga agasawa, nairaman na gitiubing, nairaman tarakin, patimulan, nairamraman ka. Kawamot wala naman silang kinalaman sa pinag-aawayan nyo. Di mo nakikita, Satan is just trying to destroy your testimony. Or lagi kang nalulugi, nagkakasakit, hindi ka makaahon-ahon sa buhay, your relationships are falling apart. Minsan natin nga makita nga may mga evil forces behind pala that's trying to ruin our faith, our passion for the ministry, our devotion to the Lord. Perperdihan ganyan ni Satanas, di pamati tayo kini Apo Diyos. And you know what? There is a reason why you are under attack. At the rason mo po nga ma-atake ka. Especially kung seryoso kang Kristiyano. Satan attacks you because you are a threat. You are a threat to the forces of darkness. Most of the time, nung makita ni Satanas nga nagdakkel ti potential mo in the ministry, in the kingdom of God, grabe mo, tikas tanang ang mga atake keng ka. Magsasabi sa katabi, may potential ka. Ayaw ko na may potential. So, may potential ka. Nakitin yung gagawin talaga ni Satanas para imamag na ka, pilitan na ka, nga hangka, nga tuloy, nga serbi kini Apo Diyos. Gamin amo na, alam niya, na no daytoy, ay sus, no Francis, iti agseryoso, iti panagserbi na kini Apo Diyos. Maguyugoy na amin, yung classmate na rito. Diba? Nakikita niya yung potential eh. Kaya he would do his best to attack you. Nagkararag ko nga makita tayo kuma. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga problema ay galing kay Satanas or spiritually influenced.
Halimbawa, si makitibuksit mo ko ng mga, demonyo talaga mo nito. Nasubrahan lang tinangan. Ako lang sakit ti ulo talaga demonyo. Nasubrahan tinaturong. Or, bimagsak ka talaga ti demonyo mo talaga, pinabagsak, hindi ka nag-review wala akong kinalaman dyan Sabihin ni Satanas sa'yo, wala akong kinalaman dyan, hindi ka kasi nag-review. Hindi naman lahat. Pero, most of the time, especially when it has something to do with the kingdom of God, advancing in the kingdom of God, at biglang ang daming mga attacks ng kaaway sa'yo, nakikita niya that you are a threat to Him. Today, let us take a lesson from the words of God. The battle belongs to the Lord. Amen. Dito yung word ginito'y, originally nagapo kini David, noong hindi pa siya hari. Isa pa lang siyang hamak na shepherd boy. But he understood, shepherd boy pa lang he already understood this great truth that the battle belongs to the Lord. Ibagatay man ulit kakabsat, the battle belongs to the Lord. The Philistines, together with their champion, Goliath, may isang kaiket kong istorya na ito, binyag pa lang kaiket ko itong istorya. They gathered together at Judah, the southern part of Judah, tapos makigubat na. Iti panahon na kami talaga gubgubat, conquest ang ginagawa nila, addict sila sa gubgubat. Isutar aramidan da, they would conquer, they would make war, timay isang nasyon. Kat, dagitoy Philistines nga mortal na enemy ng mga Israelitas, they gathered together, kadwada ni Goliath nga iso iti kumbaga champion da, they gathered to make war with Israel. Kat gaputa nakadaduda, nagdadakkel da, ang lalaki ng mga armas nila, yung mga Israelites, they were afraid and they were terrified. Nagdag, tigtigargar da. Ano nga makigubat tayo, iti kastoy nga kalaban. 1 Samuel chapter 17, verse 10 to 11, pati na kasi yung king nila, kinabahan na. And the Philistines said, I defy the ranks of Israel today. Send me a man who can fight each other. When Saul and Israel heard these words from the Philistine, they lost their courage and were terrified. Kimarit ni Goliath. Kimarit isuna. Minsan, the battles of our lives, kasi sa Goliath ka nagdadakton, karitan na ka nga. Inaaral ko kagabi yung suot ni Goliath. Yung suot pa lang niya, around 100 kilos. Kasi na duwa nga tao din, yung magbagkatan na. It would take really a giant, a big one, maskulado. Dapat katulad ni Keanu noon. Maskulado dapat, malaking tao ang dapat magbuhat ng kanyang armor in order to freely move. 1 Samuel chapter 17, 4-7. Sasama tayo. Then a champion named Goliath from Gath came out from the Philistine camp. He was 9 feet, 9 inches tall. 9 feet sa rito niya, Brother Ricky? Plus 9 pa. 9 feet, 9 inches tall. And wore a bronze helmet and bronze scale armor that weighed 125 pounds. Yeah, pa lang na. There was a bronze armor on his shins, and a bronze sword was slung between his shoulders. His spear shaft was like a weaver's beam, and the iron point of his spear weighed 15 pounds. Di ko alam na dyan. Itirad na lang. In addition, a shield bearer was walking in front of him. Alright? Minsan, sabi ko kanina, parang ganyan kalalaki ang mga Goliath na dumarating sa ating buhay na parang hindi kayang lampasan, parang hindi kayang malabanan, na duma, ada pa nagdanag, ada pa nagbutang. But only if we know, it's my prayer that no adati sumango nga kalaban kinatoy ti kastoy, mabalin tayo nga supunaan, the battle belongs to the Lord. We can confidently say that the battle belongs to the Lord.
Makita mo at agsubli, the peace of mind mo. Babalik yung joy mo, even your strength. Oray ti limbong, ti panunot mo agsubli. Naliabo man takabo mo nung nalimbong, ti panunot na. Grabe yun, agsubli ti limbong, ti panunot mo. Na problema ang gamin ko, talagang makloud nga, Jay. Makloud yung mata mo. Minsan hindi ka makapag-isip ng matino. But if you can say, the battle belongs to the Lord. Imagine the entire Israel, dalang ti may-maysa ka na turod. Dalang may-maysa. Buridak. Amin nga buridak. Kanti, amen. Naturod mo lang nagay panganay. Da may-maysa ka na turod. Buridak isuna. 1 Samuel chapter 17, verse 43, napan ni David. Sabi niya, 17, verse 43. Napan ni David, kit ko na am I a dog that you come against me with sticks? Then he cursed David by his gods. Tuloy tayo ka. Verse 32. 17 verse 32. Kapan ni David kat kunana, David said to Saul, the king, don't let anyone be discouraged by him. Grabe. Ubing nito Siya pumunta sa kaharian, sa hari. Sabi niya sa hari, don't let anyone be discouraged by him. Your servant will go and fight this Philistine. Grabe. Masagit na Rabbi natin ko, talaga. Mati David, nagtuloy. Kaya kung na pa, text tayo tatay, this assembly shall know, malalaman ng buong assembly na daw, that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's. May salaang nga bato, batit nga bato, ti penang parmat ni Apo Diyos to bring this giant down. Kasi sabi sa katabi, don't let your heart be discouraged. Today we take the words of the Lord. We take the word sword to remember that the battle belongs to the Lord. Kat maamuan tayong matlang, ti aramidan tayo. Trace tayo man the word ng sword. Slingshot kumang, itdog mo. Masyadong mahaba kung slingshot. Slingshot kasi yung ginamit niya If you notice that you are under attack by the enemy, pick up your sword. Letter S, surrender to God. Surrender to God. Do not surrender to your enemies, but surrender to God. You know, David was a very surrendered man to God. Whether it is Goliath, whether it was Saul, whether it was his sin with Bathsheba, with the many battles that he fought, he was very surrendered to God. Nakasurrender ni David kina Apo Diyos. Muna ito'y laban nga nito sakbay nga bago hinarap ni David si Goliath, pumunta muna si David di Karayan. At kunala, in the valley, he went down to pray. He went down to pick up stones. Ijay Karayan, in-reveal niya Apo Diyos, no kasano, nga matay ni Goliath. He surrendered to the Lord. You know, to surrender means to stop fighting on your own strength. You stop fighting on your own capacity and ability and simply trusting God. Amen. Inquiring of God and waiting patiently for His direction. Madalas kaya tayo natatalo is because we fight the battle alone. We fight the battles on our own, diskarte, in our own might. Hindi tayo nagtatanong kay Lord kung, Lord, will mo ba to o hindi? What we want minsan is we want control. We want to be in the steering wheel. We want to go and fight. Nung masurusuro tayo kumakas kini David to surrender to the Lord. Amen. Pakisabi sa katabi, surrender to God. The problema, you go and surrender to the Lord. You go down on your knees. Batam na kita nakadungi, igamam ka tapo, I surrender the situation to you. I surrender my life to you. Be in control.
May isang encounter sila David na first time, na burn yung city nila David. Hindi yung Goliath. Kalaban nila yung mga Amalekites. Kaya noong umalis yung mga army, trinidor na gaya Amalekites isuda, napanday di Kampoda, siyempre wala na mga armies doon. Kinuha yung mga asawa nila, yung mga anak nila, sinunog yung city nila. Pagkagaling na nila David sa isang digmaan, bumalik sila sa kanilang kampo. Wala na yung mga asawa nila, wala na yung mga anak nila, sunog na yung mga bahay nila. Kat, no sikat leader, hindi nga panahon, ang nga aminam. Nagkita tao kat awanan, they weep na, they wept, kat nagsangsangit na, kung na yung Biblia, nagsangsangit na angga na awanan, bigsa na nagsangit. And the people were thinking of stoning David. Mabasa yan sa 1 Samuel chapter 30, verse 6 to 8. But, sabi dyan, basahin namin niya kapsa? David was in a difficult position because the troops talk about stoning him. They were all very bitter over the loss of their sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Amen. Patayin na ni David, awanan, nag-asawa na yun. They were thinking of stoning David na permission na. Pag-uwi nila, wala na yung mga anak nila. Wala na yung mga asawa nila. Nasunog na yung mga bahay nila. Pero sabi ni David, bis nga nagreklamo, bis nga nag-worry, he strengthened himself in the Lord. He inquired with the Lord. He strengthened himself with the Lord his God. He surrendered to God. Psalms chapter 37, verse 5 to 7. Idabit mo lang, ito nang ibaga dito. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act, making your righteousness shine like the dawn, with justice like the noonday. Be silent before the Lord, and wait expectantly for Him. Do not be agitated by one who prospers in his way, by the man who carries out evil plans. Surrender to the Lord. Be still, be silent, wait expectantly to the Lord, because the battle belongs to the Lord. Amen. May kadua, letter W, when you are under attack, when there's a battle in your life, what's the best thing to do? Worship the Lord your God. Pakisabi sa katabi, worship the Lord your God. Surrender to God. Nakadua, worship the Lord your God. Kabaliktaran ti worship ket worry. O ado iti panag-worry, baka basit mat gaminan ti panag-worship mo. Ket part ti worship ket thanksgiving, our praises, our adoration kina Apo Diyos. When we choose to thank the Lord, to praise the Lord, to worship God in times of hardships, we position ourselves for victory and even for miracles. Amen. Numaalam dayaw kini Apo Diyos, you position ka nga ko. Nag-worry ka, you position yourself for defeat. But when you worship the Lord, you position yourself for victory. Hindi natiliw ni Paul kini Silas, agsersermon da. As lakas to, agsersermon. Kat natiliw da. Ang kabila sulot ni Bartolina. Ten mga tirabi iti naramid na nagkankantada. Ang common na niya nga tatikinan kantada. Siguro kankantaan lang at, I worship you. Siguro, wala pa naman yung song na yun noon. Pero malamang, they were worshiping, they were singing. It was silent and they were singing. Naririnig sa buong jail yung kanilang pag-worship kay Lord. Kat tinapasamak, nawarwaran dagay kawarda, naglukat dagiti ridridaw iti kulungan, nagginginad. Nagkaragdagan na sa awan ginginad ti kalingga. But when they worship the Lord, nauray da iti milagro da. Pakisabi sa katabi, worship the Lord. Hindi mapan makigubat the King Jehoshaphat. Adaman dagiti igam da nga swords. Meron din silang mga army. Pero ang ginawa ni Jehoshaphat, pinauna niya ang worship team.
Muna ka Levi. Digmaan yun. Mauna ang worship team. Levi, yung mga worship team dyan. Muna kayo, una na. Ang hawakan yung mga gitara, mga bass, mga drum, mga cymbals. They were singing and praising the Lord. Nauna yung mga musicians. Digmaan yun, ha? 2 Chronicles chapter 20, verse 21 to 22. He consulted with the people and appointed some to sing for the Lord and some to praise the splendor of His holiness. When they went out in front of the armed forces, meron bang ganito sa armed forces natin? Wala, no? Wala ata yung... meron. Drummer boy. Meron ata. Noon, wala na ata ngayon. Bumbaon na ka. Altugan na ka, no ka. Loaded pa yung... When they went out in front of the armed forces, they kept singing. Nag-worship na. Give thanks to the Lord for His faithful love endures forever. Yan ang pasama. Basahan tayo, amen? The moment they began their shouts and praises, the Lord set an ambush against the Ammonites, Moabites, and the inhabitants of Mount Seir, who came to fight against Judah, and they were defeated. Nakita niyo, worship is a weapon. Praise is a weapon. If there are battles in your life, worship the Lord. You know, worship brings victory when we face life's battles. Actually, isa si King Jehoshaphat na sinabihan ni Lord, relax ka lang, Jehoshaphat. Akong bahala sa mga yan. The battle belongs to me. Sabi ni Lord John kay Jehoshaphat. Sa 2 Chronicles 20 verse 15. Damot adya panagdanag, but Jehoshaphat inquired the Lord. And he said, listen carefully, all Judah and you inhabitants of Jerusalem. And King Jehoshaphat, this is what the Lord says. Do not be afraid or discouraged because of this vast multitude. Sabi niya, for the battle is not yours, but God's. Ganun palang ganun. Napakalaking problema mo. Hindi mo lang problema yan. Hindi mo lang battle. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. The Lord will bring victory in your life. Amen. Last Friday, may tanong si Ma'am Evelyn sa amin, how do you encourage yourself in times of despair? Kaya marami sa mga sumagot na they would play worship songs and ag-worship damot lang rin. At nagsaya at di jay, pag may problema ka, imbis na kung ano-ano ang mga ginagawa mo, you listen to worship songs, you worship the Lord. Be still, kat makita ang tipanangabak mo. Amen. Wala na King David, I will bless the Lord at all times. May sinabi sa Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18, this is a very powerful declaration of how we should ought to worship. Basahan tayo kakabsat, baka hindi niya pa nababasa to. Sabi niya dyan, though the fig tree does not bud, and there is no fruit on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will triumph in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. Amen. Very powerful declaration of what worship and faith should be. Even if everything goes wrong. Awanan timakan. Haanan nga bunga dagiti bunga. Awanan ti apit. Awanan dagiti taraken. Amkunana, I will choose to worship and rejoice in the Lord. Because victory in worship is not based on circumstances, but on our trust in the goodness of God. Amen. Kung ino dati problema, kat naalam tinagdayaw kinaapo Diyos, nangabakan. Pag-isabi sa katabi, mangabak kakuma. Ang aloto diya, no ending. Mangabak tayo kuma. Kadagiti battles sa buhay natin. May katalo ko, letter O. No, ada iti narikot. Wano battle iti biyag tayo.
Obey God. Just obey God. Pakisabi sa katabi, just obey. Yes. Ngayon na nalaman ni David tong si Goliath na to, wala naman siyang kalamalan sa digmaan. Mayroon siyang hint, pero nandun siya malayo siya. Nagipaspas na reso na. Nalaman ni David tong si Goliath na to dahil inutusan siya ng kanyang tatay. Anong pangalan ng kanyang tatay? Jesse. Hindi ka man nagibalon ka, nagkakabsat mo nga nasa battlefield. Anya timbalon, pabalon na. Sino na makakasagot nun? Anya timpabalon ni David. Kaya pabalon na nagkakabsat mo. Ma-fierce daw ang digmaan doon eh. Pinabalonan natin, cinnamon. They love bread. Bread ang kanyang pinabaon. Bread and dried grains. At binigyan pa nila yung chief ng cheese. Kasi yun yung mga products nila yun. Mga grain, mga bread, mga cheese. Napandahin pa balon. Kaya nalaman ni David tong si Goliath na to. Kasi nung nasa battlefield siya, siyempre excited ka. Si Katubing mapabigla. Dalhin ka nila sa battlefield. Magdamag-damag ka mo ta. Nagdamag-damag ni David. Basahin niyo narration niya. Nagtanong-tanong si David sa mga armies. Sino to? Sino tong Philist? Kasi kung yun ada dito, ada dyan, kalaban da, kas lang ito, nagbautan damot lang. Hanggang wala pang declaration of war, hindi pa mag-war ang mga yan. Madami lang tulang dede. Laban na! Mabububog, laban na. Wala, karkarit pa lang ni Goliath karkarit pa lang. Wala pang panlaban ng mga Israelitas. Nag-inquire ni David, sino ba to? Ang magandang tanong niya, anong mangyayari sa taong makakapatay kay Goliath? Natanong ni David nun, anong mangyayari sa taong makakapatay kay Goliath? At sabi ng mga armies, kung mapapatay mo, kala ko kwentong topo-topo lang yun. Nung mapatay mo nito yung Goliath, ipaasawa na king ka, di may isang anak ni Ari. Diba? Storyong topo-topo lang din. Nung mga abak ka, mataray mo na ito yung crocodile. Paasawa na king ka, di anak ni Ari. Nung mapatay mo nito yung David, Goliath, ipapaasawa nila sa'yo yung isa sa mga anak ng hari. At matatax exempt lahat ng family mo. Ganun ba? Sabi ni David. But you know what? Hindi concerned si David sa prize. Hindi siya concerned sa reward. Ang concern ni David, nung narinig niya si Goliath, that he was defying, disrespecting, insulting the name of God. Na-istiri, di puso na nga, apay, dito yung supot. Basahin niyo. Why is this uncircumcised defying the name of God? Masahin niyo diya, isot ko na lang, pwede ito yung supot na Palestino. Nga ininsultuhan na ni Apo Diyos. Magdamag-damag iso na. Narinig siya ng kuya niya. Anong pangalan ng kuya niya? Pangalan ng kuya niya, Eliab. Nung nagkamali, Eliab. At nakita na ni David, pagdakad doy. Buridak na kami eh. Anong ginagawa mo dito? Sabi, anong ginagawa mo dito? Di ba dapat ada ka dyan, pastor, pastor, walang ginagawa mo nito. Gawin ka! Basta ubin ka pa, awitin na. Awid! Pinaawid pa, paawitin na ni David. Pero, yung word na David, nung na-istorya ni David ka nag-i-armies na gusto niyang kalabanin si Goliath, nakarating sa hari. Nakarating sa hari. Ada ano ti ko, manglaban kin Goliath. Ada makaturod ka manglaban kin Goliath. So, na-disregard si kuya. Dinala si David sa hari. Nung nakita ni King Saul, si David sabi niya, oh, no. Wag ikaw. Wag ikaw. You're just like a boy. Ni hindi mo mabuhat ang spear na to. Paano ka makikipaglaban? Sabi ni Saul kay David, na underestimate niya. Pag-isabi sa katabi, wag kang mang-underestimate. Underestimate niya si David. But David was burning in his heart to obey the Lord. Dahil puso na gamin nga, ni awang matanti ag-obeyan. Wala na kanilang gustong mag-obey. I will obey the Lord. I will kill this Philistine. 1 Samuel chapter 17, verse 32. So ito yung bagay ni David, kini Saul. Don't let anyone be discouraged by him. Your servant will go and fight this Philistine. The verse 33, ito na ni King Saul. But Saul replied, you can't go fight this Philistine. You're just a youth. Parang henden ka lang. Matukol at ayun na magkatang na the spear. Tataba din si Hendel.
And the kalaban mo, he's been a warrior since he was young. Talaga nga, duduugan dito yung demonyo, mga kalabanan. May mga duduugan bang demonyo sa buhay natin na pabalik-balik? Kung minsan, ma-underestimate nila tayo. Pero ito pala, yung simula ng pagiging hari ni David. This was the starting point of David's career to be the next king of Israel. You know, when there are battles in our lives, imbis nga matiklop tayo, mabahala, ma-freeze, let's just obey what the Lord is leading us to do. Okay, sabi sa katabi, just obey. Minsan, isa sa mga rason kung bakit tayo inaatake ni Satanas ay para hindi natin magampanan yung mga pinapagawa ni Lord sa atin. Naatake ka niya kasi may magandang ipinapagawa si Lord sa iyo. Gustong hadlangan ni Satanas yung mga magagandang bagay at hikain, mga magagandang plano na dapat nating ginagawa. At kung mapansin mo na grabe ang attack ni Satan sa iyo, panunod ka, maangot mo kuma. At kung naman no, I will all the more obey the Lord. Amen. Nag-obey tayo kay na Apo Diyos. Victory and blessing is on its way. For the past years, even for the past months, magkita nga met ti turong ti church, met turong ti HCAM. Nagdakal ti potentiality ti church tayo. Grabe rin yung mga transformations and testimonies from our brothers. Grabe mat lang iti attack ti kabusog. Grabe ti attack na kadag iti families, kadag iti fathers, kadag iti marriage, even to our young people. Grabe nga attack yan ni Satanas Isuda. That means that we are on the right track. We are on the right teachings. We are on the right doctrines. Gusto, daldalanan tayo. Iso nga atakihan na tayo ni Satanas. But let us continue to just obey the Lord and obey His words. Amen. Kung makita ni Satanas nga nini, agtintino mo, dito nga tatangan. Ne, iturong naman na nag-anak na nga pa makigimongan. Agtintino mo, dito nga agtutubon. Ne, makigimong mo tan, agawis pa yan. Ay, kaawanan na, atakihan na ka. The devil would attack you. But just obey the Lord. Because blessing is on His way. Amen. Labi dito sa HCIM, marami ang may potential, ang daming talented, daming may calling sa ministry, may gifting, pwedeng gamitin to really advance the kingdom of God. Huwag nating hayaan na hadlangan tayo ng kaaway. Let us all obey the Lord. Amen. Makiupat. Letter R. Nga J, letter S. There are battles in our lives. What should we do? Let's surrender to God. Let us worship God. Let us obey the Lord. Letter R, let us reflect and recall. Let us reflect and recall. Alam niyo, may mga battles sa buhay natin na na-design to help us reflect. Hindi mo maiisip yan hanggat hindi mo pagdadaanan yung problemang yan. Hindi ka makaka-reflect hanggat hindi mo makukuha yan. Umayreta. May mga battles na na-design sila. Tapno, kumbaga, kilungan na ka. Tapno, ba't hindi ko naisip yun? To help us reflect and recall. Every pain has a purpose. Lalo na kung Kristiyano ka. Lalo na kung seryoso ka ang Kristiyano. May sakit ka ngayon, may purpose yan. Na-fail ka, may purpose yan. May pasakit ka, may dalahin ka ngayon, may plano at may purpose ang Diyos dyan. Kailangan mo lang tignan, kailangan ka lang mag-reflect upang makita mo at mapakinabangan mo. Amen. Pakisabi sa katabi, reflect ka nga. Ano sa mga rason kung bakit paulit-ulit yung mga struggles sa buhay natin? Kasi hindi tayo nagre-reflect. At minsan, hindi rin mag-give up si Lord sa atin. Hanggat hindi mo natututunan yung dapat mong matutunan. Alangan nga, baka may Apo Diyos,
Aging gana nga masurom niya, kahit na nga isurukin ka, gana makapag-reflect ka. Sabi ni David sa 1 Samuel 17:35-37, sabi ni King Saul, hindi ka pwede, you're just a youth. Ubing ka pa lang, bata ka pa lang, hindi ka pwede. Pero sabi ni David, nag-recall iso na, nag-reflect iso na, I went, di 34 pa lang. David answered Saul, your servant has been tending his father's sheep. Whenever a lion or a bear came and carried off a lamb from the flock, imagine mo, lion or bear, I went after it, struck it down, and rescued the lamb from its mouth. May nakagawa na po ba yun dito? Madariki? Kada kayo nagkagat iti Kodjay? At nagkagat kada kayo baka nga mabatit ito? Oh, grabe. I went after it, struck it down, rescued the lamb from its mouth. If it reared up against me, I would grab it by its fur, strike it down, and kill it. Grabe ni David. Sa mga makilaban dyan, nagubing ka pa lang, alam mo kasi, Apo-ari, may sana ka shepherd boy. Shepherd boy na lang. Pero kung may mga leon, o mga lobo, o mga bear, that would eat my lamb, my sheep, papatayin ko. Lion, napalasa ko niya pimatay iti lion. Napalasa ko niya pimatay iti bear. Hindi nangag ni Saul na tigot. O, sige ka rin. Pinalapusan na. O, sige ka rin. Nga. Intad na dyan, spear na. Binaduan damat iso na, tikas na may sanga ko. May isang army. Ang muna ni David, ako mapagkat na ito eh. Tanggalin niyo itong mga Kasi amo ni David, nga ni Apo Diyos iti pigsana. Ni Apo Diyos iti mangilasat king kuana. Kat napansin mo sa nakin gulati, gum nagarod kat kakar, bato! Bato ken... Kat, si Mao ken gulayat. Gulayat, apay di pa nagkit-kita mo kanya, aso. Apay aso na kayat ha. Kastate armas mo. Grabe. Na-insultong mo na siguro na gulayat din dyan. Alam mo yun? Hallelujah. Nadlangan si David, pero binalikan niya yung mga past victories niya. Binalikan niya how God delivered him, how God strengthened him. He recalled the adong victories na itibiyag, yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Now, if there are battles in our lives, napakainam that we remember the goodness of God. Remember the promises of God in your lives. Remember the words of God. Remember the testimonies that you already received. Lagi pamata, dagi dyan nangab nga bakam. Amen. Tapos tikas tagat mas strengthen ka. You recall, you reflect ka, Lord, saan ba ako nagkulang? Saan ako nagkamali? Anong dapat kong gawin? But then you remember. You try to remember what the Lord has done in your life. At mamatyak that you will be strengthened once again. Last but not the least, letter D, whenever there are battles, you are under attack. Simple lang na ito actually. Letter D, draw closer to God. If you are under attack, the safest place is in the presence of God. Ulit nagmanan. If you are under attack, the safest place is in the presence of God. Huwag kang lalayo sa presensya ng Diyos. Kung may problema ka, saan ka nga umadayo? Kasi baka babon na ka ni Satanas. The Bible tells us that the devil prowls like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kung ikaw ay malapit sa shepherd, hindi ka nadumang kami, nadadagiti karnero nga natangkan ti ulo na. They go astray. Umanaw da, at mayaw awan da. Kadalasan sila yung mga kinakain ng mga lobo at mga leon. Anumang pagsubok meron tayo ngayon, it should draw us closer to God.
May isang prayer ko actually, every time nga may sumbong sa akin, may problema sa church, sa mga members, may isang kararag ko, Lord, ito yung mga sitwasyon, kuma, timangya sidag, pay kadakwada, king ka. May this situation bring them closer to you. Amen. Hallelujah. Psalms chapter 73 verse 28. Sabi dyan, but as for me, God's presence is my good. I have made the Lord God my refuge, so I can tell about all you do. Basta kanya, niya po Diyos timbag ko. He is my portion. Iso na iti refuge ko. Amen. God is our refuge. God is our strength, our shelter, our deliverer. God is our defender. Iso nga dapat umasidag tayo king kuana. Running away from the Lord and isolating yourself would mean exposing yourself, expose ka nga and you become an easy target for the evil one. Baliktad yung mga iba, may problema sila, handan niyang kararag, handan niyang worship, handan pa yan nga, makigimongan, baliktad yun. Pag isabi sa katabi, baliktad yun. Baliktad yun, may problema ka, agpasugdod ka, hanggang baliktad yun. No ada problema, dapat the more ka nga agkararag, the more ka nga ag-worship, the more ka nga makigimong, the more nga birokam ti presensya ni Apo Diyos ti tabiyag mo. When there are big battles, small battles in our lives, let us draw closer to the Lord because He is our defender.